in the National Capital Region. A powerful outpouring of faith unfolded as hundreds of individuals underwent water baptism, publicly declaring their commitment to a renewed life of faith and obedience to the Almighty Father, our Lord Jesus Christ, through His appointed Son, Pastor Apollo C. Kibuloy. More than just a gathering, the occasion stood as a divine manifestation of the Father's mighty hand at work, drawing countless individuals into a renewed life of faith and obedience. Souls coming from diverse backgrounds, young people, young professionals, televiewers, sympathizers, and even former persecutors who said they were enlightened by the life-changing message of the appointed Son. They took a decisive step in their spiritual journey, formally embracing their covenant with the Almighty Father through the appointed Son and committing to live in righteousness. I have decided to choose you for anything else. There's no more. There's no more room. I have decided. Actually, doubt ako kay pastor sa totoo lang. Bakit sinasamba ka? Parang Diyos ka Di ka naman Diyos, tao ka naman. Sabi ko, kung totoo ka, sige nga, idaan mo ako sa dream, idaan mo ako sa panaginip, hinamon ko siya. Paghamon ko na naginip ako sa kanya, sabi niya, ito ng katotohanan, anak. Magising ka sa katotohanan. Sabi ko, pastor kayo? Sabi ko ganun. Yeah, sabi niya, ako to. Kung pabago-bago ka ng reliyon, direct na puwing ka na. Kasi ito, walang reliyon. Direct tayo sa atin, Ama. Totoo ba kayo, pastor? Sabi ko, yeah, ako ang appointed of Son. Sabi ko, ipaglalaban na kita kasi alam kong totoo ka. Thank you very much na napasok ako dito. Thank you na nakilala kita. And then, I decide na sa iyo ako maglilingkod. Patayin man ako dito sa harapan kung sinong pipiliin ko. Ay direct na puwin na ikaw pa rin ang pipiliin ko. Kumbaga na-curious ako sa mga pangaral ni Pastor. Hanggang sa patuloy na ako nakikinig, nanonood po sa Powerline ho. Tapos yung mga replay ho ng gabi, mga Spotlight, Give Us This Day. Dahil kay Pastor naintindihan ko na yung tunay na repentance pala ay yung pagsuko ng ating sariling kalooban na ibang-iba sa Katoliko na kino-confess lang nila pero walang pagbabago. Pastor, maraming salamat dahil sa iyo. Malaking binago sa buhay ko na dati akala ko sapat na yung ginagawa kong pagbabago sa sarili ko. Yung pala, meron pa lang ibabago pa sa sarili ko na naisuko ko na yung sariling kalooban ko. Makaka-focus na ako sa kalooban ng Ama dahil sa mga mensahe niya napakinggan ko. Si-search ako sa Facebook nga ron. May friend ako na nag-share nung gawain nga doon sa Davao mismo. So nakita ko talaga yung mga choir, ang gaganda nila. Tapos parang perfect. So nagkaroon ako ng parang na-amaze ako at talagang sabi ko, wow, ito siguro yung sa heaven na ganito yung mga arrangement, talagang totoo ang pagpupuri sa ating Ama sa langit. So, noong nag-evangelize sila sa bahay, so hindi na ako nagdalawang isip, parang nasabi ko, ito na yun siguro yung right time na makilala ko yung makapunta ako dito nga sa kingdom. Kaibahan talagang nakikita ko dito yung katotohanan. So, nakikita ko sa mga ni Pastor na yun talaga ang mga matatalinagang galing sa galing sa ating Ama sa Langit. Yung mga mensahe niya talaga na gustong ipaabot sa mga tunay niyang anak. Mag-repent ka talaga ng yung totoo talaga na ibibigay mo na sa Kanya ang lahat. Ayun, your will be done. Ito nga yung aking talagang pinagpapasalamat. Dahil sa ating appointed son na si Pastor Apollo C. Kibuloy, nandito ako ngayon. Nakaupo sa harap ninyo. Talagang siyang tunay na appointed son.
Siya ang tunay na sugo ng Diyos. Pero dati po, nung nakapagsamba na po ako noon, pagpasok ko po sa church po sa KLC, nung nananalangin po ako, bigla na lang pong iyak po ako ng iyak. Parang nararamdaman ko po na yung presensya ng Panginoon. Tapos pagmulat ko po ng mata ko, nakita ko po si Pastor. Nakangiti po siya sa akin. Siyempre ako po, kinilabutan po ako. Kasi alam ko po na doon sa church po na yun, wala siya doon. Tapos nakita ko po siya. Nag-aalangan po akong bumalik ulit kasi lagi pong masakit po yung ulo ko. Pagising ko po, nanaginip po ako nung gabi. Tapos sa panaginip ko po, nakausap ko po yung Diyos pero hindi ko siya nakikita. Ang sabi po niya sa akin, sabihin mo ay si Pastor at ang Diyos ay iisa. Kaya sumama ka na sa tito mo. Sabihin mo yung mensahe ko sa mga pamilya mo. Masayang-masaya po ako, natutuwa po ako para po akong nabunutan ng tinik. Isa po ako sa tinawag para makapaglikod po sa Diyos. Hindi nagpipreach na si Pastor. Iba yung nararamdaman ko, yung natouch ako sa mga sinabi niya. Habang nakikinig ako, tumutulo yung luha ko. Tapos kinikilabutan ako, sabi ko talagang pumapasok yung Holy Spirit sa akin. Ang naramdaman ko talagang yung gusto kong magtuloy-tuloy. Hanggang sa yun, nagtuloy-tuloy na nga po ako. Masalamat ako kay Appointed Son Apollo City Buloy na siya sinugo ng ating Ama na ang kanyang paglilingkod ay para sa ikabubuti ng kanyang mga tupa. Masayang-masaya po ako kasi part na ako ng kingdom. Maraming salamat po at andyan kayo nakagabay sa aming mga naligaw na tupa. Kasi minsan meron talagang ginagawa ang tao na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Maraming salamat po, Pastor. Naway magpatuloy pa po kayo para sa mga taong dapat na matulungan. Salamat talaga. Kapasalamat ako kay Pastor. Talaga sa kanya. Yung mga mensahe niya. Dako kay pasalamat sa imo ba. Kay nakabalon ako mo mo ampo. Kabalon na pod ko tanan. Sa inyuhang yung Bible study tapos yung mga mensahe nagikan sa imuha. Lipay kay ko ba? Lipay gid kay ko. As each souls entered the waters of baptism, a powerful testimony of transformation unfolded, reflecting the continuing fulfillment of the Father's will as the Kingdom Nation expands and reaches more souls in these last days. I won't entertain it anymore. Now I choose you. This reflected the continuing growth of the kingdom in the National Capital Region as more individuals choose to dedicate their lives to their faith and become part of the expanding community of sons and daughters all over the world.